So, hello everyone. Mag-start na ta. So, wait. So, una ta daan sa inventory system. Una na to ang product stock inventory management system, which is as you can see here, naka-input na ta na ilahang value. So, nag-create og another sheet which is zero tanan para maisa-isa na to. Wait. Let me clear. Let me just clear. Clear siya na ko ilahang start output. So, nara, start na ta. So, first is quantity in stock. So, as you can see here, blank siya. So, quantity in stock is muna siyang available nga stock sa inventory, which is kung pila ang nakatambay pa nga stock sa sa ilang bodega. So, okay, bali nga na. So, for example, magbutang tag 50, okay, kunyari natin 50 na quantity in stock sa pretzels nga original, which is, yeah, given na tanan diri ang product, which is product. So 50 na 50 diri. So next, kunyari na 50 ang iyang quantity. 50 50. So sa nuggets pod sa nga variation 50 lang gyapon, 50 tan yung stock niya. 50 tan yung stocks. 50. Then sa unit price is iyang price if ibaligya na siya, which is iyang price yun. For example, original price sa pretzel is 50 pesos. So 50 pesos lang ito as a sample. So muna yung unit price, 50 pesos. How about sa CS? Pwede ka ba siya 65 as example, 65, then other 55, then 50. Example na siya. Pero naka-depende gyapon sa business kung pilang yung original price. So yeah. Next is sa nuggets na bod, kunyari 50, 55, 60. Oh, wait. 60, 65, 65, then 65. So sa inventory, so muna tayo yung unit price. So sa quantity in stock, wala pa tayo nagkuha siya total. Dili siya sa duha. So as you can see here, natay blank box. So sa po total stock quantity. So ang buhaton na to is ato na siyang i-add tanan. So sum, enter, then i-drag down to ubos. Para makuha para ma-add na siya tanan. So add. So as you can see here, 500 yung total stock sa diri nga column. I-add na siya tanan. So 50 times 10 is just 500. So nakuha na to ang total stock quantity. So next na pod ang ihang unit price, which is unit price, same lang gyapon. Total unit price here. So equals to sum, i-drag down lang gyapon siya, then enter. So narato ang total unit price sa tanan products nga na-mention diri, which is kaning napulo ka buok. So sa inventory value diri ta na i-formulaan. So pagkuha sa inventory value sa isa ka product, which is ang pretzels original, i-multiply ang quantity in stock sa unit price. So 50 times 50 is equals to 2,500. Same gyapon diri i-multiply ang 50 multiplied by 65 is 3,250. So same process na siya diri ang column. So para di ta maglisod, copy ra na to siya tapos i-paste. Oh no. Sorry. Balik na to. I-copy siya tapos i-paste. Same gyapon diri Copy. Okay, ma-copy naman iyang formula na. So nara. Same lang gyapon na siya tanong process ay bala ka. So 50 times 55 is 2,750. Same lang gyapon na nga column. So nakuha naman na to ang ilang tag sa nga inventory value. So kuha na to ang total inventory value niya. So same lang gyapon. I-add lang siya tanan. So sum, then drag down, enter. So
Nakuha na to yan total inventory value which is 29,000. So next na pod ang iyahang cost. Ang cost diri is optional lang. Nakadepende gyapon sa business kung butang nila cost or ang cost ang total nila na gasto sa pag-avail ani nga stock or sa basta nga na. Tapos kunyari 250 ang cost. I-apply na siya tanan as example. 250 diri sa 250. So kunyari ang cost. Then so you can see here, ang pagkuha gyapon sa total cost is i-add lang gyapon sum total cost diri nga column. So i-add lang siya tanan. So yung kuha nato ang total cost niya is 2,500 pesos. So sa quantity sold, nakadepende na siya sa business kung pila ang nahalin karon nga adlaw o karon nga month. So magseta example, so ang pilang ang nahalin diri ang for example sa original pencil is karon nga adlaw is 25 for example. 25 for example. Then sa CS kunyari nahalin nga 18. Next put 26. Example 25, 24. Next also is 27, 20, no, 23, 22, 18, 19. So, yeah. So, nakuha na itong total ang quantity sold nila kada tag sa mga product. So, next na pod ang ilang total quantity sold. So, pila karon ang total. So, pila ang total karon nga nahalin karong adlaw. So, something like that. So next, same process, i-add lang siya tanan diri nga column, enter. So makuha na nato ang total quantity sold ani nga column or total quantity karon nga adlaw for example. Next is the sales value. Ang pagkuha sa sales value is i-multiply ang cost i-multiply ang unit price sa quantity sold para makuha ang sales value. So, ang formula na is equals to sum unit price, sum enter unit price multiplied by the quantity sold, enter. So, nakuha na to ang sales value which is 1,250. Same ang gyapon siya formula diri kuha ang gyapon ang unit price multiplied 18. So 1,170 iyang total sales value or ang iyang value nga nahalin karong adlaw which is 18. 67 times 18 is 1,170. So i-copy lang na siya ang iyang formula over drag down sa ubang column. So muna niyan total sales value kada isa ka product. Same na 65 times 27 is 1,755. So it work yapon diri so i-copy lang siya ang formula diri tapos so 1,750 nakuha na to. Then next kuha na to ilang total sales value this or karong adlaw or as example nga time. So ang pagkuha sa total sales value total man, so sum then i-drag down then enter. So the total sales value is 13,900 pesos 13,090 pesos. So nakuha na to dahil siya ko i-add lang siya tanan diri yung column. So next naman sa quantity and reorder, optional lang gyapon siya pero common sense lang siguro is ang constant quantity in stock is 50. So nakuhaan siya 50 ay nakuhaan siya 25 which is ang nahalin nga stock which is 25. So ang nabili niya 25. So ang need na to restock or ang reorder is 25. Same gyapon diri kay nakuhaan mo siya 18 so mag-order tag another stock na 18 para makompleto na to ang 50. So diri mo 27, 25, 24. Same diri 27, 23, 22, 8,
15, then 19. Then, ang pagkuha sa total quantity in the order is same formula, sum. Then, drag down. No, madami ang line. So, atong button na PA N18 so 019 N18, then drag. Oh, this number is this 31. So, N18 atong double dot tapos this one. No. N31. So, enter 228. 228 na yung total quantity and reorder. So, sa stock status, nakadepende yun siya. Kung pilang nabilin nga, stocks. So, for example, 25. So, ang nabilin nga, nakalasan mo ang 50 nga content stock na minus na 25 is 25. 50 minus 25 is 25. So, stock status na to is, makonsider na siya og low stock if 10 below siya. Pero depende rin po na sa business kung unsa nga product na makonsider as low stock. Pero sa ako, low stock is 10 below. So, ang out of stock is literally 0. So, diri as you can see, 25 man siya. 50 minus 25 is 25. So, in stock siya. Same diri wala may nag-below 8. Wala may nag-below 10 ang nabilin diri. So, in stock siya tan. In stock. Same diri po. Copy. Ruby. Diri dyan po. Ruby. So, nakuha na itong in stock. Stock status yun na. So, next naman, expiration date. Optional gyapon na, nakadepende sa business. Butangan nilag expiration date. So, ako alang, for example, so, ang pretzel na original, ma-expire siya karon November. For example, November 24, 2025. Tapos, pag enter na to, automatic na din makuha ang iyang format at November 24, 2025. So, nakuha na itong November 25 ng expiration date. Same na gyapon yung format diri nga line. I-type na, i-input na siya para mainganan siya automatically. So, next, mag-another set example. Sa SCS nga, pretzel, for example, December siya. December 31 siya ma-expired. December 23, 2025. Then, enter. Oh, makuha na yung format. 23 December 2025. So, ingana na. Diri lang. Waka balong no, ingana siya. But, still the same lang gyapon. So, ingana na. Pusag na ba sa another?